Magandang umaga po sa ating lahat at patuloy nagpapasalamat po kami na Heritage Bible Baptist Church of San Rafael sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating series na Jesus Is. Nagpapasalamat din po kami sa mga nag-message sa atin sa Facebook at sa mga nag-share, nag-like na ating mga videos. Ito po ay ating final sermon ng ating series na pinamagatang Jesus is our Savior. Kilalanin po natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned but free. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. On the last, when with the ransom in glory, His face I at last shall see, to be my joy through the ages, to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives.
across that river, I'll find life's final worry day. And then as that His way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Let's repeat the chorus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives.
Noong mga nakaraang linggo ay napag-aralan po natin that Jesus is alive. Kaya nga po doon tayo kumuha ng ating mensahe dahil kung si Jesus ay nabuhay sa mga patay, ay pwede natin siyang pagkunan at paghugutan ng ating lakas. That's why tinalakay po natin yung sumunod ay Jesus is our strength. Siya ang naging kalakasan natin. Wala naman hong ibang kalakasan na pwede nating kunan, kundi siya po lamang. At doon din sa Jesus is alive, naniniwala po ako na kung siya'y nabuhay sa mga patay at ang karamihan ng mga leader at pinuno at pundador ng mga paniniwala at pananampalataya ay hindi nabuhay, mas magandang ito ang gawin nating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Because Jesus is alive. That's why kung siya ay nabuhay na maguli, Jesus can be our Savior. Pwede natin siyang maging tagapagligtas ng ating buhay, ng ating kaluluwa at lahat ng bagay na meron tayo sa buhay na ito ay pwede natin siyang gawing tagapagligtas po natin. Even sa panahon ng ating kinaharap na sitwasyon ng ating bansa o ng buong mundo, siya ang pwede nating maging tagapagligtas. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na dakila sa lahat, salamat po sa pagkakataon at pribileyo na patuloy na maipangaral ang inyong banal at makapangyarihang salita. Hayaan po ninyo na ang inyong banal na espiritu ay siyang kumilos sa aming kalagitnaan, maging sa mga nagsisipagnood, Panginoon, ng video na ito. Hayaan mo, dakilang Diyos, na magkaroon kami ng pangunawa at kaunawaan sa mga salita ninyo. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na ang aming mga puso ay madurog at patuloy, Panginoong Diyos, na magtiwala at pagtiwalaan ka. Lumakas kami at lalo naming makilala ang aming Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Samahan mo kami at ang iyong pangalan po lamang ang siyang mabigyan ng kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So Jesus is our Savior. Sa John chapter 19, yan po yung ating magiging teksto, beginning from verse 13 hanggang 30. Pero sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 11, sa verse 24 and 25, nung ang Panginoong Jesucristo ay dumampot ng tinapay at ito'y pinagpira-piraso, ang sabi ho ng salita ng Diyos sa verse 24, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do ye in remembrance of me." Pagkatapos naman, kumuha ang Panginoong Diyos ng Panginoong Jesucristo ng saro, at ang sabi naman po niya, dun sa sarong hawak niya, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Mapapansin ho niyo yung dalawang common na salita na sinabi niya sa bandang dulo, "This do ye in remembrance of me." Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Isang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon yan, sapagkat ang tao ay madaling makalimot. Mas madali nating maalala ang maraming bagay, pero pagka ang mga bagay ng Panginoon at ginawa ng Panginoon ay madali nating makalimutan. At nangyari ho yan sa kanyang piniling bayan at piniling tao ng mga Israelita. Diba? Makikita ho ninyo, lalo na kapag nag-aral ho kayo at binasa nyo yung history ng mga Israelites, nakakalimot ho sila. At merong tagpo nga po nung panahon ni Hezekiah, nakalimot sila. Hindi na nila ginagawa yung dapat na practice at ina-exercise nilang gawain na sinabi ng Panginoong gawin ninyo. Kaya nung panahon ni Hezekiah ay inulit nila yon. At nung maiulit at ulitin nila yung mga bagay na ginagawa nila, doon muli pinakita ng Diyos ang pagpapala niya sa kanila, ang pag-iingat niya sa kanila, ang proteksyon niya sa kanila. Kaya tayo ho ay pinapaalalahanan ng Panginoong Jesucristo bilang mga tagasunod at mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na tayo po ay umalala at alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Alalahanin po natin yung kanyang pagkapako sa krus. Kung natatandaan po natin, nandun sila sa upper room,
nagkakaroon sila ng tinatawag na Last Supper. At dun sa Last Supper na yon, dun niya binigkas at sinabi yung, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At tinayaan niya ng makaalis si Judas para gawin yung kanyang masamang balakin at plano para sa ating Panginoong Hesukristo. At niyaya niya ang kanyang mga disipulo na tumungo sa tinatawag na Garden of Gethsemane. At doon, nanalangin ang Panginoon. 3 oras po siyang nanalangin. Imagine ninyo, 3 hours. He prayed to His Father. Diba? Mahiya tayo mga mananampalataya kapag ka po tayo ay 3 minuto lang hindi tayo makapag-pray. Diba? Pero ang Panginoong Hesukristo, nagbibigay talaga siya ng oras at panahon para manalangin. And He prayed 3 hours. Imagine ninyo. Ganun niya na-enjoy yung kanyang pakikipag-usap sa Ama. Tayo po ba'y na-enjoy natin na kausapin ng Panginoon? Araw-araw sa panahon ng COVID na ito, sa panahon ng virus na to, mas magandang ma-enjoy din natin na tumingi tayo ng biyaya sa Diyos. Panginoon, ma-enjoy ko po yung pakikipag-usap sa inyo. Kaysa ako po yung makipag-usap kung kani-kanino, maglaan naman ako ng panahon para makipag-usap sa inyo. Diba? So, yun po ang nangyari. At doon sa pagkatapos manalangin ng Panginoong Hesukristo, handa na siyang harapin ang lahat. At dumating na si Judas kasama ang mga sundalong Romano para dakpin at tulihin ang Panginoong Hesukristo. At nung siya'y dinakip na, unang tao na pinagdalan sa kanya ay si Anas. Bago pa siya dalin kay Caiphas. Si Anas, siya po yung father-in-law ni Caiphas. Si Caiphas po, siya po yung high priest. At itong si Caiphas ay nilitis at mali ang kanyang pagkakalitis. Kaya dinala ho siya kay Pilato. At ito namang si Pilato, nasumpungan niya na ito palang si Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo ay taga-Galilee. Binalik niya ito kay Herodes, pero ito namang si Herodes ay ibinalik uli kay Pilato. Hanggang sa nilitis na at sa kanilang paglilitis, nasumpungan ni Pilato na wala siyang masumpungan na kahit na isang kasalanan. Isipin ninyo yun, imagine ninyo, kahit isang kasalanan wala siyang nakita sa Panginoong Hesukristo. Pero sa kabila ng lahat, nagsigawan ng mga tao. May kaugalian kapag panahon ng tinatawag na Passover, nagpapalaya sila ng bilanggo. Pero ang nakakalungkot, mas pinili ng tao na palayain si Barabas kaysa sa Panginoong Hesukristo. Malungkot po yan. At kung babalikan po natin yung ginawa sa Panginoong Hesukristo, nung ibinigay na ni Pilato sa mga sundalo at sinimula na ang pagpaparusa, iginapos na ang Panginoong Hesukristo, itinali. Imagine niyo yung pagkakatali sa kanya, ibinitin siya na parang nakatingkad lamang siya. Talagang hirap na hirap. At pagkatapos ay sinimulan siyang latiguin na yung dulo ng latigo ay merong 9 na hiwa-hiwalay na talim at hinampas sa kanyang likod ng maraming beses. Ang batas ng Roman o yung batas sa paghataw ay dapat less than 40 times lang. Pero binali ho ito ng mga berdugong Romano. Hinataw nila ng mahigit pa sa 40 beses. Kaya ho napunit, nawasak ang likod ng Panginoong Hesukristo at naging duguan na ang Panginoong Hesukristo. Nabugbog ng gusto ang kanyang likod. At hindi pa ho natapos dun. Hanggang sa ginawan siya ng krus
At itong krus na pinabuhat sa kanya ay hindi makinis ang nakahoy. Hindi katulad ng mga ginagawa sa bahay, makikinis na po yun. Pero ito hindi ho talagang rap, magaspang. At ayon sa estimate na bigat ng binuhat ng Panginoong Jesucristo ay nasa 300 pounds. I-convert mo sa kilos yan, lalabas ho na 136 kilos. Imagine niyo ganung kabigat ang binuhat ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga nagkakandarapa na siya. Nagkakanda, hilo-hilo na siya, nagkakanda, ikot-ikot na siya sapagkat hindi ganung kaagaang yung binuhat niyang krus. Kaya nga nung makita ng mga sundalo itong si Simon, pinilit siya at pinerses ang tulungan ang Panginoong Jesucristo para lamang maalalayan, para lamang makapagpahinga ang Panginoon. Ikaw ba naman ang bugbugin pagkatapos pagbuhatin ka ng ganong kabigat? Tingnan ko nga lang kung ikaw ay makatayo at makabangon. Ganong kagrabe ang ginawa nila sa Panginoong Jesucristo. Pero tingnan ho natin ang tatlong bagay sa ating pag-aaral. Isentro ho natin ang plano ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Because Jesus is our Savior. Una, the rejection of the Savior. Pangalawa, the revelation of His nature. At ang pangatlo, the redemption of His sacrifices. Tingnan nun natin yung una, the rejection of the Savior. Sa verses 13 to 18, makikita natin ang sabi diyan, when Pilate therefore heard the saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Golgotha. And it was the preparation of the Passover and about the 6th hour. And he saith unto the Jews, behold, your king. But they cried out, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, shall I crucify your king? The chief priests answered, we have no king but Caesar. Isipin ninyo, then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus and led him away. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. Grabe ho itong mga pinuno ng mga Hudyo. Isipin mo, mas gusto pa nilang ipagbili at ibenta ang kanilang pagkapinuno sa Roman kay Cesar. Kapangalan ko nga yung Cesar. Si Caesar, si Haring Caesar. Pero isipin ho ninyo, ito, kalahi nila. Hindi nila matanggap yung katotohanan, siya'y Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Ayaw nilang tanggapin yun. Ma-pride itong mga Hudyo na ito. Itong mga pinuno ng mga Hudyo na ito. Pero sa kabila ng lahat, totoo pa rin ang sinabi ng Biblia. Sapagkat sa John chapter 1, verse 10 and 11, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came to His own, and His own received Him not. Isa sa pinakamasakit na pwedeng maranasan ng bawat isa sa atin ay yung ikaw ay itakwil ng sarili mong iyo. Ng ginawa mo, pero yung mga ginawa mo, yung mga nilikha mo, ay itinakwil ka. Pinakamasakit yun. Ewan ko kayo kung kayo nakaranas na ng itakwil. Di ba meron tayong mga naririnig ng mga anak na itinakwil ng magulang? At meron din namang mga anak na nagtatakwil ng kanilang mga magulang. Hindi ho magandang bagay na gawin yan. At hindi ho tamang gawin
ang pagtakwil. At kailanman hindi tinuro ng Panginoon at ng salita ng Panginoon na magtakwil po tayo. Pero sa kabila ng lahat, ang Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng rejection, ng pagtakwil. Sa Isaiah chapter 53 verse 3 and 4, ang sabi ng Biblia, He is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from Him. He was despised, and we esteemed Him not. Hindi natin siya pinahalagahan. In verse number 4, surely He had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him not, or we esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Pinalagay pa natin siya'y pinarusahan ng Panginoon. Hanggang sa panahon ho natin ngayon, kung titignan natin sa kultura na meron tayo, di ba? Ang tao ay patuloy na nagtatakwil sa ating tagapagligtas. Ipalagay na nating nagising tayo, lumaki tayo, at ipinanganak tayo sa maling paniniwala. Maling pananampalataya. Pero hindi papayag ang Panginoon na manatili tayo sa mali at likong pananiwala at pananampalataya. Kaya ang Diyos ay nagpapadala ng mga mangangaral, ng mga tagapagturo ng kanyang banal na salita upang ituwid at itama at iayos ang ating mga baluktot at maling paniniwala. At naniniwala ako na ikaw na nanonood ngayon, kung alam mo sa sarili mo na mali at hindi tama at hindi talaga si Jesus ang iyong ginawang tagapagligtas, mali ang iyong paniniwala. Sapagkat walang ibang pag-asa, walang ibang katotohanan, walang ibang daan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. At wala lalong tagapagligtas na iba maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus is our Savior. The rejection of our Savior to our Savior. Huwag nating gayahin ang mga Hudyong ito na patuloy nilang itinatakwil ang Panginoong Jesucristo. Na hanggang ngayon, marami pa ring tao sa kanilang pagtanggi na sampalatayanan ang Jesus na ito. Ang hindi natin alam, kasama tayo na nagtatakwil sa ating Panginoong Jesucristo. In Philippians chapter 2 verse 9 and 10, wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Imagine niyo yun. Isang araw lahat luluhod sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung may pagkakataon ka, ngayon mo na gawin. Kung hindi tama at hindi maayos at alam mong liko ang iyong paniniwala at pananampalataya, ngayon mo na gawin yan. Sapagkat isang araw, sa ayaw mo at sa gusto, luluhod ka rin sa Panginoong Jesucristo. Kung ngayon ayaw mong kilalanin ng Panginoong Jesucristo, isang araw, wala ka rin magagawa, kundi kikilalanin mo rin siyang Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Kaysa maging huli ang lahat, ngayon mo na itama ang iyong paniniwala. Ngayon mo na iayos at ituwid ang iyong baluktot na pananampalataya. Because Jesus is the only Savior of our life. The scoffing of the Jews. Pangalawa, the suffering of Jesus. Kung yun nga ang babalikan natin doon sa krus ng Kalbaryo, sa Matthew chapter 2 o chapter 27 verses 31 and 32, ang sabi ng Biblia, and after that they had mocked Him,
They took the robe up from him and put his own raiment on him and led him away to crucify him. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Na habang naglalakad siya at buhat-buhat yung krus, yung mga tao sa paligid niya, tinutuya pa siya, iniinis pa siya, nililibak pa siya, pinagtatawanan pa siya. The suffering of Jesus. At alam mo ba kung bakit niya ginagawa yun? Yun ay para sa iyong kaluluwa, sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, sapagkat mapapahamak tayo. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Mapapahamak tayo. That's why Jesus suffered. The suffering of Jesus. And upon the cross, makikita natin sa verse 17, and he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull. Kaya ho tinawag na bungo yun, wala na hong nabubuhay dun. Kapag pinako ka na ho doon sa krus na yun, wala na. Sisiguraduhin at sinigurado ng mga Romano na siya'y patay talaga. Yung dalawa, binali yung kanilang mga buto. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi binalian ng buto. Sa halip, tinusok pa siya ng sibat sa kanyang tagiliran. Isipin ninyo yun. Patay na, tinusok pa ng sibat. Ganun kagrabe, ganun ka-worse yung ginawa na parusa at pagpapahirap sa ating Panginoong Jesucristo. In Mark chapter 15, verses 15 to 20, and so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them and delivered Jesus when he had scourged him to be crucified. And the soldiers led him away into the hall called Praetorium, and they called together the whole land, or the whole band, and they clothed him with purple and planted a crown of thorns and put it about his head, and began to salute him, Hail, King of the Jews. Tama naman yung pagsasabi nilang hari, kaya lang merong panunuya. In verse 19, and they smote him on the head with a reed, and did spit upon, dinuduraan pa, and bowing their knees, worship him. Yung bang inaasar, niloloko. And when they had mocked him, they took up the purple from him and put his own clothes on him and led him out to crucify him. Ginawa hong brutal ang pagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun hong kagrabe ang ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Mas malala pa dun sa mga naunang ipinako sa krus. Kaya, kung aalalahanin natin yung sufferings na ginawa ng Panginoong Jesucristo, ewan ko kung, diba, mapapahiya ho tayo. Lalo na sa buhay na ibinubuhay natin ngayon, kung hindi tama, kung ikaw ay mananampalataya, patuloy ka pa rin sa kasalanan, nabubuhay ka pa rin sa paggawa ng mali, nangangalunya ka pa rin, nagsusugal ka pa rin, at kung ano-anong mga bisyo pa rin ang ginagawa mo, mahihiya tayo sa Panginoong Jesucristo. At dapat tayong mahiya, sapagkat lahat ng hirap ay ginawa niya para lamang tayo maligtas, para lang tayo magkaroon ng bagong buhay, masayang buhay, mapayapang buhay. Pangalawa, the revelation of His nature. Makikita ho ninyo na habang pinapako siya ng isang centurion, ay nagsalita ang centurion sa kanya. May sinabi ang centurion na ito na, ang sabi niya, truly, this man also was the Son of God.
this Jesus is the Son of God. Makikita natin na nahayag yung ganong bagay by an unlikely source. Si Pilate ay ganun din. Isang kostumbre ng mga Romano na maglagay ng titulo, ng sign na tinatawag. At alam niyo kung anong naisip nitong si Pilato? Jesus of Nazareth, King of the Jews. Unlikely source, galing ho kay Pilato, King of the Jews. Pangalawa, yung tinatawag nating prophetic scriptures. 900 years pa ho ang nakalipas nung maisulat ho ito. At sinabi na ang mga bagay na mangyayari sa Panginoong Jesucristo. Yan ho ay makikita natin sa Psalm chapter 22, verses 14 to 18. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. Isipin mo, wala na sa lugar. Luray-luray na, hiwa-hiwalay na. My heart is like wax. Nalulusaw. Hindi ba malulusaw yung puso mo? Yung sariling iyo, yung ginawa mo, yung nilikha mo, yung pinangaralan mo, tinuruan mo, pinakain mo, at lahat ibinigay mo na, itatakwil ka pa. At sisigaw pa sa iyo ng ipako yan sa krus. Kaya yung puso ng Panginoon ay durog na durog. It is melted in the midst of my bowels. In verse 15, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws. And thou hast brought me into the dust of death. For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet. I may tell all my bones, they look and stare upon me. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. By an unlikely source, by prophetic scriptures. Hindi na ho bago yung mga mangyayari na yun, sapagkat naitala na sa salita ng Panginoon. Alam nyo, alam naman ng mga pinuno ng mga Hudyo na ito. Kaya lang, sa sobrang pride nila, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Hanggang ngayon, maraming taong ganyan. Sa sobrang pride natin, mas niyayakap natin yung reliyon natin kesa sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Mas pinagpapalit natin siya. Hindi naman ang reliyon ang namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Hindi naman reliyon ang nagbigay sa atin ng buhay o ng pag-asa, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya siya ang dapat nating mahalin at pagbigyan ng ating buhay. At pangatlo, under sa revelation of His nature, not only by an unlikely source, not only by prophetic scripture, but number 3, by an act of love. Diba? Siya bilang unang anak ni Maria, sa kabila ng nandun na siya sa krus, ay nagpahayag pa rin ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanyang nanay, sa kanyang ina sa laman, sa kanyang mga kapatid.
Isipin mo. What a love. Kung babalikan natin at siguro yung karamihan sa atin, memorize na natin itong verse na to, John 3:16. For God so loved the world. At tingnan niyo pa yung sabi that He gave His only begotten Son. He offered sacrifices. At hindi basta sacrifice yung binigay niya. His life. Diba yun ang sabi ng Bible? That He gave His only begotten Son. Yung kanyang kaisa-isang anak. Yung kanyang bugtong na anak. Isipin mo, iisa na lamang ibibigay mo pa. Hindi ba sacrifice yun? That was an act of love. Ipinahayag ng Panginoon yung kanyang nature sa pamamagitan ng unlikely source, sa pamamagitan ng tinatawag na prophetic scripture, at sa pamamagitan ng kanyang act of love. At ang pangatlo, the redemption of His sacrifice. It was a complete suffering. Kung babalikan natin, according to the scripture, in verse number 28, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Pero bago ho yun, di ba, ay makikita natin na sinabi ng Panginoon ang isa pang salita na binigkas niya doon sa krus ng Kalbaryo. My God, why hast thou forsaken me? Dahil yung mga panahon na yon, siya'y naging kasalanan sa harapan ng kanyang ama. Yung galit ng Diyos sa kasalanan ay napunta sa kanya. Sapagkat sinalo niya ang ating mga kasalanan. At dahil doon, kaya niya nabigkas ang salitang, my God, why hast thou forsaken me? The complete suffering. Tinapos niya ang suffering na ito. At kung babalikan natin at titingnan natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He had made Him to be sin for us. Ito po yun. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. The complete suffering of Jesus. Wala siyang itinira na suffering. Kinumpleto niya yung lahat ng hirap na dapat niyang maranasan. Na kung tutuusin, pwede naman niyang hindi maranasan yun. Na kung tutuusin, kung siyang masusunod, parusahan niya na lang tayong mga tao. Pero salamat. Dahil gusto niya tayong tubusin. At dahil doon, kinumpleto niya yung suffering na dapat niyang maranasan. Not only the complete suffering, but the complete provision. Ito ang pinakamaganda at isa sa pinakamagandang sinabi ng Panginoon. It is a word of victory. It is a word of completion. Ano yung salitang yun? It is finished. Tetelestai. Naganap na, natapos na, nakumpleto na. Wow. Kaya yun po yung maganda sa atin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Bawat isa sa atin ay merong pinagagawa. Kung tayo mga mananampalataya, merong mga pinagagawa ang Panginoon sa atin. At mas magandang, bago tayo umarap sa Kanya, bago tayo umuwi sa Kanyang kaharian,
maganap natin din yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Di ba? Yung haharap tayo sa Kanyang nakangiti. Haharap tayo sa Kanyang, di ba? Hindi tayo guilty sapagkat tinrabaho natin, ginawa natin, di ba? Binigay natin yung best natin sa mga pinagagawa ng Panginoon sa atin. Dahil naniniwala tayo bilang mga mananampalataya, may mga kaloob o gift na binigay ang Panginoon sa atin. At yung mga gift na yan ay dapat ginaganap natin yan. Ipinagagamit natin yan sa Panginoon. Bakit? Galing sa Panginoon yan eh. Una, yung tinatawag na salvation through His blood. In John chapter 1 verse 29, the next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. In 1 Peter 1:28 or 1:18 and 19, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. Yun ang maganda eh, di ba? Hindi tayo tinubos ng mga madayang mga bagay, kundi ang sabi, as silver and gold, yung mga nasisira from your vain conversation, received by tradition from your father. But verse 19, ang sabi dyan, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Ganong kalinis, ganong kabanal ang dugo ng Panginoon na hanggang ngayon ay kaya tayong linisin sa lahat ng mga karumian at pagkakamalit kasalanan na meron tayo. Hindi ho nauubos ang bisa at kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. That until now, He can wash away our sins. Yun ang maganda sa ating Panginoon. Pag tayo nagkasala, nalilinis tayo sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya nga kumakanta tayong, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Walang ibang makapaglilinis ng ating kasalanan at karumihan, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Yung kanyang dugo po lamang. Salvation through the blood. At pangalawa, salvation through His death. Kailangan mamatay. Kung marerecall nyo yung sinabi ni Caiaphas, yung high priest. Diba? May sinabi si Caiaphas. At ang sabi niya, it was not expedient that man should die for the people. Or it was expedient pala that a man should die for the people. One man should die for the people. Diba? At kinakailangan merong mamatay para merong mabuhay na katulad natin. Salamat sa Panginoon. Siya'y namatay para sa atin. Salamat sa kamatayan niya dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa buhay na ibinigay niya sa atin. And because of that, nabuhay tayo. Ang sabi ni Oswald Chambers, the atonement is a propitiation whereby God, through the death of Jesus, make unholy man holy. Tayong hindi mga banal ay naging banal dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Wow! Makakaranas tayo ng kabanalan. Kailanman hindi nangyari sa buong buhay natin nung nabuhay tayo sa kasalanan, hindi tayo nakaranas ng kabanalan. But when nung namatay ang Panginoong Jesucristo at nanampalataya tayo sa Kanya, we can experience holiness. Amen? And sabi ng Romans 5:8 and 9, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. The rejected Savior, a revealed Savior, and a redeeming Savior. Alam niyo kung anong maganda sa ating tagapagligtas na to? 3 bagay. At wawakasan ko po. Una, He is a fair Savior. Ang ibig kong sabihin, patas po siya. Hindi siya namili ng makasalanan o masama o mabuti. Ang ililigtas niya lang, hindi ho. Kasama yan, magkakasama yan. Kung ikaw ay may kapansanan o hindi o walang kapansanan, kasama ka sa ililigtas ng Panginoon. Kung ikaw man ay mahirap o mayaman, kasama ka pa rin. Walang pinipili ang Panginoon. Why? Because our Savior is a fair Savior. Patas po siya. Lahat. Kaya nga yung sinabi natin kaninang, for God so loved the world. Lahat po. Pasok na pasok. Kasama ho. Wala hong inihiwalay at ipinwera ang Panginoon. Ipat napakasarap. Kayong mga may diferensya at may kapansanan, di ba? Maaayos pa ba itong aking kapansanan na to? Yes. May pagkakataon pa. Magiging maganda pa at maayos pa ang ating may kasiraang katawan na yan. Ay isang araw bibigyan tayo ng Panginoon ng isang katawang wala ng kasiraan at maayos. Perfect. Why? Because we have a fair Savior. Pangalawa, we have a forgiving Savior. Marahil sinasabi mo, mapapatawad pa ba ako ng Diyos na ito sa dami at laki ng kasalanang nagawa ko? Gusto kong makinig ka sa sasabihin ko. Ang sabi ng Biblia, kapag ka lumapit ka sa Kanya at nagpakumbaba ka, ang sabi ng Biblia, your sin will I remember no more. Tayo mga tao, pag kami nagkasala at nagkamali sa ating kapwa natin, ang tagal na panahon, hindi pa rin natin napapatawad, hindi natin makalimutan. Pero wag natin igaya ang Diyos sa atin. Sapagkat once na tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos na ito, yung kasalanan, burado na, wala na, kinalimutan na ng Panginoon. At eto, magsisimula ka na naman ng bago. What a God we have. What a Savior we have. He is a forgiving Savior. At ang pangatlo, He is a faithful Savior. All through the years, ang Panginoon ay nagliligtas. Hanggang ngayon, hindi siya napapagod, hindi siya nagsasawa, na merong isang araw na lalapit sa Kanya at magsisisi at tatalikod sa kasalanan at aaminin niya at kikilalanin niya ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Why? Because He is a faithful Savior. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, may mali sa buhay mo, ito na yung pagkakataon para itama mo yan. Kung ikaw ay isang mananampalataya pero patuloy ka pa rin nabubuhay sa kasalanan at sa mga maling bagay na alam mong hindi nalulugod ang Panginoon, it's time para mahiya tayo sa ating tagapagligtas sa mga dinanas niyang hirap at sakit at dusa para lamang sa iyo at sa akin. It's time. Manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos, ipinangaral ko po ang mensahe na gusto niyong ipangaral ko. Pagpalain mo po ito sa puso ng bawat taong nanood at nakapakinig ng pangangaral ng salita ninyo. Ikaw ang magbukas ng puso at isipan nila. Hayaan mong maintindihan nila ang dakilang pag-ibig ninyo. You ay naging aming tagapagligtas sa aming buhay. Samahan mo kami, Panginoon, at pagpalain mo ang mga salitang ito sa bawat puso namin. In Christ's name I pray. Amen. Kung ikaw ngayon ay nanonood at gusto mong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan,
Dahil ang pinag-uusapan natin, Jesus is our Savior at hindi pa siya tagapagligtas mo. Hanggang ngayon, wala kang katiyakan na kapag namatay ka, hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Pero ang katotohanan, ang sabi ng malinaw ng salita ng Diyos sa 1 John 5:13, na isinulat ng Panginoon ang kanyang salita upang malaman natin na tayo may buhay na walang hanggan. Kanino? Sino? Sa makatuwid, sa mga nagsisampalataya sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, sumunod ka sa panalangin na ito at gawin mo ito ng taos sa puso mo. Ito po ang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa mo para sa akin na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ko lang naintindihan na sobrang mahal mo pala ako. At dahil doon, ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin. Inaamin kong makasalanan ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At ngayon, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso at nais kitang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin ngayong oras na ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta nyo at panonood ng aming 3 sermon series na pinamagatang Jesus Is. At kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ay i-message nyo lang po kami sa aming Facebook account or i-text nyo po kami sa number na ito. At muli, maraming salamat sa inyong mga suporta. Pagpalain po tayo ng Panginoon.